Ayan, magandang araw. May share lang ako sa inyo na nangyari kasi baka mamaya mangyari rin sa inyo. So, ang problema nyo sir ay pag tumapa ka ng preno, yung pedal niya gumaganon. So, pag high speed ka, naka-slide ka ng tapak, mas malakas siya. Mas malakas yung vibration. Same time, naramdam na rito sa pasahero. So, ang history nito, itong rotor disc, pina-resurface ng 3 beses. Tapos yung brake drum pina-resurface. So naka 3 beses ng resurface si sir. Syempre papalit-palit ng shop, hingi ng opinion, recommendation sa kanya, pinalitan na lang din ng rotor disc. So imagine niyo na po yung gastos noon, 3 resurface, tapos resurface ng drum, tapos yung rotor disc bago na. Tapos yung huling pa-check ni sir, sira raw yung mga tie rod, rack and ball joint. So yun yung medyo nakakatawa doon kasi dahil lang daw dun sa ano na yon, sa vibration na yon, papalitan ng mga bushing o ano man. So pinakita sa akin ni sir yung resibo is 13,000. So pinaliwanagan ko sir na sir, mga walang kinalaman yan doon sa ano, mag-focus tayo rito sa preno. Kaya lang kako, medyo mahirap na nga lang po talaga hanapin to, gawa ng tinan nyo naman yung sitwasyon. Anong mapapagbintangan mo rito kung sakali na resurface na, bago na yung rotor disc, yung brake drum bago na rin. So medyo sabi ko sir, bigyan nyo lang ako ng oras dito, pero magpo-focus ako sa preno at walang kinalaman yung mapangilalim natin dito. Sa madaling sabi, masakit na talaga sa bulsa yun at masakit na rin sa ulo ni sir, kaya napagpa siya na pumupunta rito. So ngayon, ang findings ko, yung brake drum. O, siguro magtataka kayo, bagong resurface na yung kamo, paano naging ano yun, naging problema. So sabi ko ay sir, ginawa namin dito, binuksan namin 4 na gulong nito. So after buksan yung 4 na gulong, tingnan ko yung status ng brake pads, yung brake shoe, yung lapat niya. Sabi ko kay sir, hindi po pantay yung lapat ng brake shoe nito. So ang gagawin natin sir, ay re-resurface po ito. So bagong resurface po yan pina-resurface ko ulit. So after namin ma-road test to, ayun, sobrang saya na sir. So ayun na naging problema po, yung brake drum. Bagamat resurface siya, kagaya nung may video na po ako nito, yung BIOS, bagamat po na-resurface na yan, minsan kasi nagkakamali din. Kumbaga hindi na perfect yung pagkaka-resurface, kaya dapat yun perfect talaga yung resurface niya. Kaya pag hindi, minsan may time na after ma-resurface doon siya gumagalaw. Ibig sabihin nun, pag naka-encounter kayo nun, pa-resurface po ulit para makatipid. At the same time, yung mga bushing na yan, kung nararamdaman nyo sa pedal yan, medyo malayo na yan, yung mga rack and tie rod, yung mga pinagagawa kay sir, malayo na yun. So ito, pinapalitan na rin ni sir ng spark plug. Ayun na lang dinagdag ng trabaho. Yun lang, pagka preno ho yung problema, focus muna lagi sa preno para hindi po magtuloy-tuloy yung gastos kasi masakit na sa bulsa diba sir? Yes. 100%. 13,000 una, tapos ang masama nun sir, walang pinalitan ano? Wala pinalik lang yung pyesa ko, piniga lang ata piniga lang, tapos 13,000 na. Ayun yung medyo masaklap doon. Stabilizer link ko, may punit yung goma, bumili ako ng bago, 555. Bumili. Di doble-doble na nga yung nangyaring gastos. Kasi yung sa resurface sir, 3 masakit na yon. Tapos palit ka na ng rotor disc, mas masakit. Nasa almost 20. Ayan, problem solved na. Salamat kay sir at pumayag na video ang ito para maging aware din po lahat. Ayun, basta preno, focus muna sa preno, wag namang dadamay ng iba. Yung support, napalitan na rin ito kay sir kasi punit naman talaga. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo,
Kung sira naman ho talaga yan, papalitan nyo na para naman yan hindi lumaki yung gastos ninyo. Hindi porket hindi sira yan at hindi pinagmumulan at sira yan, hindi na natin papalitan. So, siyempre may tinatawag tayong preventive maintenance din sa sasakyan natin. Kailangan talaga gumastos. Yun lang. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at mag-iingat po tayong lahat.